Isang magandang araw na naman sa inyong lahat mga ka-G-lovers. So, ang aayusin natin dito ngayon ay sabog na sabog. So, almost nabutas na yan, no? So, wala na tong tunog. So, tinagal ko na nga ito sa case niya mga ka-G-lovers para ma-check natin. Kita nyo, butas na siya, oh. So, sobrang lakas siguro ng pagsabog ng capacitor o uminit na masyado kaya nabutas yan. Bale, ang una muna natin ginawa dito, nag-check ako ng mga output kung may shorted ba tulad nito. Yan. So, ito at ito. So, bali tig apat to, apat sa kabila, apat din dito sa may bandang kabila din. Yan. Ito hindi, 100 ohms yan. So, walang shorted dito. So, bali, apat na 1941 at C5198 yata to. Oo. So, itong side na to ang may problema. So, sa kabilang channel to kasi ito magkasalungat. Tingnan nyo, C5198 na dalawa tapos A1941. Ibig sabihin, isang channel yan. Pero kung lahat yan C5198 sa kabila A1941, hindi yan isang channel. Kasi magkabilaan. So ito, na-mix na. Dalawang C5198 at A1941, ibig sabihin, sa kabilang channel yung may problema na short. So, aalamin natin ito kung anong nangyari dito mga ka-G-lovers. Ba't ganito ito nasunog at na-short yung mga output. So, titingnan natin, check na rin natin yung drive. So, analyze lang natin kung saan tayong side mag-check. So, dito siguro. So, hanapin lang natin. Kung saan yung may sunog, doon lang tayo mag-check. Kasi baka doon yung may problema lang. So, tingnan natin. Kasi may sunog doon na resistor. Doon na lang na side yung i-check natin. So, una muna natin gagawin, syempre, tatanggalin to. Yung, ano niya, yung mga output. Para ma-check natin na maigi. So, hindi pa pala mainit yung soldering iron natin. So, tanggalin ko lang ito mga ka-G-lovers. Skip ko na lang kasi medyo matagal ito bago tanggalin. So, alisin ko lang yung mga output na to para ma-check natin ng maigi. So, bali dito mga ka-J-lovers, yan. So, check natin yung side ng may sunog na resistor kasi yun yung drive niya. So, check nga natin. So, unahin natin itong final drive. Tingnan natin kung may short ba. Ito yung 2073 at A940. So, check natin. Nasa 0.6 naman. So, ibig sabihin, hindi naman siya shorted. So, para makasigurado kayo, pwede nyo tanggalin yan para ma-actual nyo talaga siyang matest. Pero kung kabisado nyo naman pagtitest, so kahit hindi na. So, pwedeng tamaan dito yung, ano pala mga ka-G-lovers, yung transistor na nakadikit dun sa heatsink. Yan. Kasi pag tiningnan mo tong resistor na sunog, itong resistor na sunog na to, yan. Papunta yan doon. Yan, ito siya. Yan. Nilipat, yan. Papunta dito yan. No? So, tingnan natin, tanggalin natin to para malaman natin kung na-short ba yung transistor na to. So, kadalasan, yung ginagamit dito sa may nakadikit sa heatsink na transistor ay 9014 at 5551. Yan yung kadalasan na ginagamit dyan. So, tanggalin natin to para malaman natin kung sira ba talaga to.
Ang duda ko nito mga ka-G-Lovers, kaya almost nasunog yung mga output. Tapos yung nabutas yung sa may banda dun sa may malapit sa may relay, sa may kabitan ng speaker, ay sa tingin ko nakabitan to ng sirang speaker. Sa tingin ko lang. So hindi ko na masyado natanong kasi yung may-ari nito. Basta sinabihan ko na lang, huwag kabitan ng sirang speaker kasi masusunog ulit to. So, medyo matagal na rin naman itong video na to sa akin. So, baka hindi niya naman kinabitan ng sirang speaker na. So, nung tinanggal natin, yan, nakita ko nga mga ka-G-Lovers ay basag na yung transistor na to. So, ibig sabihin, sira na to. So, kailangan na natin tong palitan. Tapos, itong resistor, may isa ditong resistor na tinuro ko sa inyo na nasunog. So, papalitan din natin yan. So magche-check pa tayo ng mga posibilidad na pwedeng tinamaan ito at yung output i-check natin. So ito yun, nasunog oh. So aayusin pa natin yan. So check natin yung output na tinanggal natin. Aalamin natin kung naubos ba yung apat na output transistor natin or dalawa lang or isa lang. Shorted na to. So, tabi na natin yan. Shorted na to. Tabi na rin natin yan. Shorted na rin to. Tabi na rin natin yan. Ito, mukhang hindi. 0.6, 0.5. So, ibig sabihin, may natira pa naman na isa. Tatlo yung nasira. Yan. So, next natin, kailangan muna natin mapanormal yung voltage biasing nito dun sa board bago na yung magpalit ng output para sigurado tayo mga ka-G-Lovers. So alam nyo naman kung paano mag-check ng voltage biasing. So end to end lang yung pag-check nyo. Ito yung natira. Ayan. 1940 IC5198 yata to. So dito mga ka-G-Lovers naman ay mag-check na tayo. Ito yung yung ipapalit natin, ilalagay natin dito. So 551 or pwede rin 9014. So same lang sila. So tinest ko na rin to, wala naman leak. So pwede natin siya ikabit, tapos yung resistor papalitan natin. So bali yung huli pala natin na video na ginawa, so may napansin ko pala doon na mali yun, na dampot natin yung 7905 mga ka-G-Lovers. Pero hindi naman talaga yun kinabit ko doon. Kasi nakita ko rin nung pag zoom ko sa cellphone ko na mali pala yung nadadampot ko. So kumuha rin ako ng tamang regulator. So nung tinis natin, ganun pa din, mataas pa rin ang voltahe, kaya binilik natin yung dating original na 7805, tapos pinalitan natin ay tinanggal natin yung resistor doon kasi open na siya. Pero nung una contest ko siya, para may 47 ohms kasi may supply pala, may supply pantira, kaya may na-detect akong 47 ohms. Akala ko good pa siya, pero 10 ohms yun, dapat nasa ganun yun. So, open pala yung resistor na yon, kaya nilagyan na lang natin ng jumper. Noon, paglagay natin ng jumper, gumana na siya. Nagkaroon na ng 5 volts. So, sana naintindihan nyo yung ginawa natin na huling video. So, hindi ko na kinat yun para at least nakita nyo na minsan nagkakamali din tayo mga ka-G-Lovers. Buti, sinom ko, pag tingin ko sa cellphone, na mali pala yun na dampot ko, 7905. So hindi ko masyado natingnan na maigi. So buti hindi pa natin na napalitan natin. So dito mga ka-G-Lovers, kita nyo sunog na sunog. So dalawang capacitor nakalagay dito. Tapos bali apat yata to. Doon sa may sunog, dalawa, tapos dito sa may bandang baba, dalawa din. So iba yung design dito, ewan ko ba't ganito yung design nito. So magdikit yung gitna. Nakita nyo yung yung circuit.
Yan, gilid, tapos yung gitna, magkadikit. Pero wala na siyang connection. Tingnan nyo, wala na yung connection, no? Yan, parang siniris. So, ganun din ang gagayahin natin dun sa may sunog. Magsiseries din tayo na dalawang capacitor. So, kasi left and right lang naman ito, magkapareho lang naman yung nakalagay dyan na capacitor. Kung ano nakalagay dito sa may bandang baba, ganun din yan. Kasi yung sa may bandang taas dyan, yun dyan sa may sunog, talagang yung capacitor ay sunog na sunog na. So, hindi na makikita yung part number. So, gagayahin lang natin dito yung sa may bandang baba na nakalagay na capacitor. So, syempre, aalisin natin tong butas na to. Alisin natin yung carbon kasi delikado yan. Once na hindi nyo inalis yung carbon dyan, minsan nakaka-apekto rin yan sa performance o sa tunog niya. So, minsan may kakaibang maririnig ka na tunog. So, para sigurado tayo, tanggalin na lang natin tong carbon na to. Yan, nasunog na yan. So, iwas spark din. Minsan nag-i-spark yan. Yan, tanggalin natin. Tapos, mag-series na lang tayo dito ng dalawang resistor. So, katulad dito din sa baba kasi left and right lang naman yan. So, kung ano nakalagay dun sa may bandang baba dito na dalawang capacitor pala, hindi resistor, dalawang capacitor, ay ganun din ilalagay natin dyan. Yan, dito. Yan din ilalagay natin. So, pwede nyo naman, pakalagay nyo ng capacitor, lagyan ng stick glue, pwede rin naman, or epoxy. Yan, basta importante matanggal nyo yung carbon. So, delikado rin kasi yan. Yung kulay itim dyan. Yan, pag sinuyod mo siya, yan, papuron tayo na yan dyan. So, next natin mga ka-G-Lovers ay lagyan na natin to ng capacitor. So, ito na mga ka-G-Lovers, tingnan niyo maigi. So, nakaseries yung dalawang capacitor. Ang pagkakaiba ng pagka-series ito ng mga ka-G-Lovers, kita nyo, yung dalawang negative, pinagdikit. Tapos, yung dalawang positive ng capacitor, magkabilaan, end to end. Yan. 47 UF, yung nakalagay dito. So, ganun din ilalagay natin. Kita nyo yung design, di ba? Yung magkadikit ay parehas negative. Tapos, yung sa gilid-gilid ay parehas positive. So, ganyan yung pagka-series nito. So, ganyan rin yung gagayahin natin. Kasi butas na yan, oh. Wala na tayong makikitang guide dyan kung paano yung position. So, gagayahin na lang natin to. So, bali, kukuha lang tayo ng capacitor para malagyan natin to. So, ito na yung capacitor na kinuha natin mga ka-G-Lovers. So, kabit ko lang ito. So, papromote muna ng channel ko mga ka-G-Lovers. Kung bago pala kayo sa aking channel, please subscribe and pa-hit ng notification bell para updated kayo sa bawat kong ina-upload na video. Kung sa page ito na papanood, so papalo, pa-like, and pa-share na rin ng video na to. So, kita nyo mga ka-G-Lovers, yan, kabitan natin yung capacitor. Ayusin natin muna to dito sa may capacitor. Tapos magbo-voltage biasing tayo mamaya. So, syempre, bago na tayo ikabit yung output, kailangan natin i-check muna yung voltahe kung normal ba siya. Kasi pag sobradong meron yan voltahe na sumobra sa kanya, pwedeng masira. Ito, sunog na sunog talaga ito mga ka-G-Lovers. So, pwede nyo lagyan na lang ng stick glue or epoxy. Pwede rin. Pantapal dyan sa butas. So, na-confirm na natin na yung side na itong may sunog, papunta rin na yun dun sa may sira na mga output. So, ibig sabihin sa channel o sa kabilang channel ang nasunog. So, may posibilidad din na
kinabitan to ng sirang speaker o napagdikit yung dalawang wire. So, ganun lang yun. So, ayan na mga ka-G-lovers. I-repeat ko na lang siya para hindi naman magtanggal. So, solder ko lang to. So, bali medyo mabusisi lang mga ka-G-lovers sa mga ganito rin na pag-repair. Okay, natanggalan na natin ang mga paa na sobra. So, next, proceed tayo. So, mag-check siguro tayo ng voltage. Importante yun. So, syempre, nilinisan na rin natin. So, yung resistor pala, hindi ko pala napapalitan, you know. Kita nyo. Yung sa may bandang taas, yan. Tapos, yung sa may bandang baba. So, bali may problema pala tayo dito mga ka-G-lovers kasi yung ibang resistor sa akin ay ubos na. So, walang available. So, ang ginawa ko na lang dito, nagparallel yata ako, nag-series akong resistor para makuha ko yung value niya para magamit natin o malagay natin dyan. So, natanggalan natin yung isang sunog na resistor. Yan. So, ito pa. Yan, tanggalin lang natin to. So, yan, tinanggalin na rin natin yung isa pang sirang resistor. So, sana, ito lang yung sira niya para hindi na masyadong mag-troubleshoot tayo. So, okay naman yung final drive niya. Yung output lang may problema. Baka dahil sa parts na tawag niyan na hindi naman sinabing kinalawang. So, tingnan ko, hindi naman kinalawang yan. Nagparallel pala ako ng resistor. So, talagang nadali lang siguro to ng speaker. So, parallel ako ng resistor kasi wala akong available na kapareho niya. So, bali, nakalagay kasi dyan 1 watt. So, kumuha ko ng dalawang 1/2 para maging 1 watt. So, 10 ohms yan. So, pwede kayo mag-parallel ng 20 ohms na dalawa. So, magiging 10 ohms din naman. Equalizer? Makamitin na equalizer? Okay. Since nakabit na natin to, so ready for soldering na tayo. Solder lang natin to. So, yan, kinabitan na natin dito ng resistor para makacheck na tayo. So, dito naman sa may bandang baba, nag-series ako ng resistor kasi hindi na naman available. So, mahirap talaga pag hindi available yung resistor. So, kailangan mo pa mag-convert. So, maghanap ng tamang value na pinagsabang dalawang resistor. So, madali lang naman yan i-compute. Okay. Dahil nakabitan natin to ng resistor, so pwede naman siguro natin tong i-check yung voltage biasing niya. Tanggalin ko lang muna tong mga sobrang paa. Siyempre, lilinisan pa rin natin yan. Kahit medyo malinis pa.
Okay. So, check tayo ng voltage biasing kung normal na ba. So, malalaman natin yan. Power on natin habang nakakabit dito. Nung pag-check ko siya, kita nyo yung voltage niya, nasa 27, taas. So, 39, dito, 0.4. 0.4. Nakakapagtaka, di ba? 0.4. Pagdating dito, mataas na, 39 na. And 30. So, sa may bandang baba na dalawa ay 0.4. So, ibig sabihin, may posibilidad na may open to na resistor. Ito 5 watts. So, tingnan natin. Kasi, tumaas yung voltahe niya. So, suyurin lang natin. So, ito yung binagsakan niya na isa. Open talaga. Bali, ito yung 0.255 watts na resistor. So, ito pang isa. Okay yan. Okay. So, tanggalin lang natin tong sirang resistor. Okay, tanggal na siya, di ba? So, ito pa, open to. Kaya siguro walang voltage na sapat o tama, mataas masyado dahil sa open na resistor na to. So bale, yan, kita nyo, sabi ko na 0.25, 5 watts. So nung chinik ko talaga siya ng actual na nakatanggal na siya, open na. So na-confirm natin na sira talaga itong mga ka-G-lovers. So open talaga siya mga ka-G-lovers, di ba? So kukuha lang tayo ng pampalit para ma-check pa rin na ulit natin yung voltage biasing. So meron tayong pampalit. So ate ko kaya karayo sa Amsterdam, dito naman sa Embassy ng Pilipinas. Karayo na yan. Okay, nakabit na natin yung dalawang resistor na 0.25 5 watts. So solder na lang natin to. So yan ang mga ka-G-lovers, tanggalin natin yung paa na resistor. So syempre linis ulit tayo, ang hilig natin maglinis. So mabuti na yon para maalis natin yung mga tinamsik na lead para sigurado tayo. So check biasing tayo, check na natin yung voltage biasing. So ito yung mataas na voltahe kanina, itong dalawa na to magkasunudan. So nasa 39, 30. So pumapalo siya. Check natin kung magno-normal na ba. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Dahil sa open na resistor, kaya mataas yung voltahe niya. 0.3, 0.4. Yan, 0.4. So 0.4. 0.4. Lahat na siguro 0.4. So kita nyo mga ka-G-lovers, okay naman siya.
So, na-repair na natin yung voltage biasing, pwede na sa pagkabit ng mga output. So, sa kabilang channel, okay yan, walang problema. Kaya hindi na natin siya inalaw. So, next natin, i-check natin tong relay na to kung nag-switch on. So, baka may problema rin sa drive ng relay or ano pa man dyan. So, magkakaproblema tayo. So, check natin kung mag-on ng relay. So, bali dito mga ka-G lovers, bibigyan ko yan ng tip. Hindi basta-basta ito mag-on ng relay hanggat hindi niyo kinabit yung connection dyan. So, tingnan nyo maigi ha. Pansinin nyo. So, plug-in ko. Yan, plug-in ko ha. So, yun natin, hindi yan pipitik yung relay o hindi yan mag-switch yung relay. Kaya baka malito kayo, bakit hindi nag-switch yung relay? Yung pala, tinanggal yung connection. Yan, nag-una yan na, di ba? May voltage biasing na. So, pag tinis mo yung relay, wala siyang supply. So, nagets yung mga ka-G lovers, wala siyang supply. Pero good yung biasing natin, wala siyang DC output. Pero hindi nagre-relay. Dahil, tinanggal yung ito. Yan, pag tinanggal nyo to, hindi yan mag-switch yung relay. Para kasi yan doon sa selector na A and B. So, walang magti-trigger dito sa relay na dalawa. So, A and B din yan. So, ayan. Ikabit na natin yung connection, yung magti-trigger dun sa relay na A and B. So, try natin ulit. So, baka kasi ma-experience nyo, sabihin nyo, yung problema talaga, hindi nag-relay. Yung pala, hindi nyo kinabit yung connection. So, kita nyo, mayroon na tayong 12 volts. So, same na sila. 12.3. So, ibig sabihin, ready na tayo sa pagkabit ng output kasi normal na yung voltage biasing, nag-switch na yung relay. Yan, pwede na tayo magkabit ng output. So, ito na yung output na kinuha natin. May isang okay. So, tinis ko na rin yan. Pwede na tayong magkabit. Saan ka nakabal ka kapila niya? Ha? Ano po kayo na eh? Player lang yan. So, Player ba ko yan ang play? yun ano sa dito? Oo. Player lang yan. Kaya paano mo pa ng play yan? Oo. Yan, kabit lang natin to lahat mga Normal na ka-G daw lovers kinahiling. para Normal na ako nahiling. makapag-check na rin tayo. Mag-audio test tayo kung magiging normal na ba. Iya, sure. Ingat dan ini ang power ba? Aren. So, kabit lang natin tong apat. So, nilagyan ko muna yan mga ka-G lovers ng silicone compound para mag-heat transfer agad siya. Kabit ko lang. So yan, nilagyan natin ng silicone compound para, sabi ko nga sa inyo, mag-heat transfer agad siya. So lumipit siya sa heatsink agad. Ay, mapuputok pa talaga siya. Tapos i-connect mo siya sa battery. So siguro din yung tama yung pagkalagay ng mica insulator, baka kasi tumabingi. So dumikit yung body sa heatsink. So delikado yan. Sunog abot niyan. Okay, isa na lang siya mga ka-G lovers, yung kakabit natin. So bali tatlo yung nakita natin dyan na sira. Yung isa ay good. So babalik lang natin yung isang good. So yan, lagyan ko na rin siya ng silicone compound.
Ito yung sinasabi ko nyo, tabingi oh. Yan. Dapat ayusin nyo na na hindi siya tumabingi. Okay, resolve na natin to. Yan. Tingnan natin kung hindi sumayad ba. So, hindi naman sumayad. Okay. So, pwede natin itong solder. So, hindi lumamig yung ano ko nag-off yung soldering iron ko. Teka lang. Okay. Painitin lang natin. So, ayan mga ka-J lovers, almost matapos na natin siyang ma-resolder. So, pagkatapos natin to, matapos na nga natin ma-resolder, syempre, linis. Importante yan, malinisan. Kasi yung sinasabi ko lagi sa inyo, yung mga maliit na tilamsik na LED, baka umipit dyan sa pagitan ng dalawang paa. So, mag-i-spark yan. So, mataas pa naman ang voltahe yan. Yan, linisin lang natin. So next, mag-audio test tayo. Kabitan natin to ng speaker, mga ka-J lovers. Yan, kabitan lang natin to ng speaker para ma-check natin kung both left and right okay na ba. Okay. So, ayan na mga ka-J lovers, nakabitan na natin yung dalawang speaker natin. So, left and right na yan. So, ready for testing na tayo. Tingnan natin kung mag-audio test na ba. O magkakaroon na siya ng audio pag pinoy natin yung input. So, tingnan natin. So ayan na mga ka-J lovers, kita nyo naman both left and right, okay na yung audio nya. So ibig sabihin, okay na to kung walang problema yung tone control. So ready na tayo sa pag-testing. So bali yan na mga ka-J lovers, okay na to. Thank you very much sa lagi nyo pagsubaybay sa ating channel.